Alright, let's go! For today's video, magluluto tayo ng creamy and spicy na laing. Alright. Una sa lahat, first of all, pinagmantika ko lang itong taba ng baboy. Saka ako hinimay-himay itong isda na isasahog natin mamaya. After magmantika ng baboy, naglagay na rin tayo ng karne ng baboy. Alright. Bawang mga 2 kutsara. Sibuyas at luya na rin, pinagsabay-sabay ko na pero dapat ikaw yung inuna niya. Alright. Sili na rin na ginto kasi 1,600 per kilo dito sa amin yan, boy. Grabe naman yan. At dahil nakalimutan kong bumili ng fresh na aramang, buti na lang meron tayong Barrio Fiesta bagoong na ready-made. Maalat-alat din siya at may konting sipa ng sweetness. Alright. After magisa ng mga karne, naglagay na rin tayo ng gata. Coco melon, baka naman. Mga 4 na malalaking pouch yung linagay ko. 1 pork cubes at 1 shrimp cubes at black pepper. Dinamihan ko hanggang mabahingka. After natin imekos-mekos at makombine yung mga ingredients, ilalagay na natin ang star of the show, ang dried na taro leaves fresh from Bicol. Hinugasan muna natin yan para siguradong malinis. Paalala lang sa mga nanonood, ito'y sariling version ko ng laing ha. Mamaya meron na namang agpa sa comment. Agpakalaing. Nakulangan ako sa gata kaya nagdagdag ulit ako ng 1 pouch. Hinalo ko na rin tong dried na isda na magpapasarap sa ating laing. Then 30 minutes on medium heat. Saka tayo maglalagay ng dried chili flakes for additional spice. Patis na rin. Saka natin hahaluin. Wala tayong ihahalong tubig dito mga kapulutan. Pure na gata para solid na solid yung lasa. Ginunting-gunting ko na rin ng ganyan para di masyadong malalaki. Then lulutuin ulit natin ng 30 minutes on low heat naman. Total of 1 hour na yung cooking time natin mga kapulutan. Saka natin iti-check kung may dumikit ba sa ilalim. Ayaw naman natin yung may sunog-sunog sa ilalim na part kaya dapat i-check natin yan. After 15 minutes ulit, i-check ulit natin kung may dumikit sa ilalim. Check lang check. At yun, solid na solid mga kapulutan. Nagdagdag ulit tayo ng 2 gata para extra creamy. At naglagay din tayo ng green na sili para solid talaga yung anghang. May kick ba? Para hindi lang sipa ng red horse. Meron ding sipa ng sili. Alright. After nga malagay itong gata, last na gata na to na ilalagay natin at yung sili, isisimmer ulit natin siya ng 15 minutes on low heat para magmantika na siya. Pero habang sinisimmer natin, titikman na natin, luto na yan mga kapulutan. Yung tikim ko, syempre with rice. Kasi yung laing, maalat-alat siya na may anghang-anghang. Kaya dapat partneran ng kanin. Alright. Napakasulit mga kapulutan. Siguradong mapaparami yung kanin dito mamaya. Pero bigla akong nagmukbang. Sabi ko titikman ko lang. At dahil marami tayong nalutong laing, namigay din tayo sa mga kaibigan at tropa. At kung nag-enjoy kayo mga kapulutan, like, comment, share, and follow us for more videos. Alright.